Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong KOJC. Abay, dapat daw po exempted sa AMLAC. Aba, ibang klase ho talaga rin ang amats nitong mga ito. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo muna. Mayor, ano masasabi ninyo na Court of Appeals pinawi ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay sa Sabi niya, Mayor, ano masasabi ninyo? Yung Court of Appeals, frinish yung pondo simbahan? ng KOJC. KOJC ng simbahan. Tama ba yun na Tama ba yun? simbahan, pondo ng simbahan, referring Mag-abot ito ng Supreme Court. Nag-abot daw ito ng Supreme Court. Ayaw ko lang magtanong kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing the mali yan. It's obvious. It does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief eh. Eto lang mali na agad dito si Duterte. Abogado po yan Maling-mali na po agad dito si Attorney Duterte. Okay? Alam niyo ho, di ba nakwento ko sa inyo na meron akong kaibigan na vlogger. Malakas na ang channel ito. Kilala, napakagaling. Lalaki. Okay? Kapag ito ho ay nag-content, talaga namang ang daming nanonood. Nagtanong po sa akin ito na sabi niya, JDB, naranasan mo na ba itong ganito? Bakit? Ilang araw na kasi every 24, pumapasok yung pera ko. Sabi niya, minsan nga, 22 pa lang, pumapasok na. Bakit ngayon? Magkakatapos na, wala pa rin akong pera sa bangko. Pag tinitignan daw niya roon sa YouTube payment namin, 0-0 na. Ibig sabihin, wala na kay YouTube ang pera, nasa bangko na. Sabi ko, magkano ba yung pera? Ayaw pang pakita Sabi ko, kung hindi mo papakita sa akin yan, hindi kita matutulungan. Ano isasagot ko sa'yo? Hindi ko alam kung ano ang basis. At least pakita mo sa akin, hindi man ako manghihingi, o kahit 5, hindi ako magpaparamdam sa'yo. Sabihin mo lang sa akin, pakita mo lang sa akin, magkano ba yung halaga? Bigyan mo ako ng ideya. Yan ba umaabot ng 400,000 pesos? Sabi niya, oo ako, iniimbestigahan ka ng AMLAC. Sabi ko, bakit? Base ho kasi sa batas ng AMLAC, yung Anti-Money Laundering Act. Kapag ang pera na pumasok sa iyong bank account ay umabot ng 400,000 pesos, ito po ay subject sa scrutiny sa review ng AMLAC, ng Council. Kasi gusto nilang malaman kung legitimate ba yung source mo. Okay? Hindi galing sa labas na galing pala sa illegal. Wala namang problema, pwede ka naman tumanggap kahit milyones Kailangan makikita po dito ang paper trail. Kaya po, ang ibang mga illegal na gumagawa, yung iba namang mga legit din, ginagawa naman nila, marami silang mga bangko. Isa na rin purpose doon, kaya marami silang bank accounts. Kasi, regardless of milyones ang pera mo, let's say you have 50 million sa bangko. Tapos, yung bangko na bangkarote, yung pera mo, hindi na maibabalik. Pero insured ka, dati 250,000. I do not know how much today kung magkano ang insurance sa PDIC, Philippine Depositors Insurance Corporation. Okay? So isipin mo yun, no? Kasi sabi nung negosyanteng pinsan ko, di ba? Kilala nyo na yun Yung taga-Caloocan. Magbangko ka, himay-himayin mo pera mo kasi iba-iba dapat. Kasi kapag isang bangko lang at nalugi yan, ang makukuha mo lang kapalit ng milyones mo, 250,000 lang. At least, may nawala sa iyong konting halaga, marami pang naitabi ka. Okay? So, yung sinasabi rito ni Duterte na ito ay mali daw po kasi si Kibuloy daw yung principal. Kami nga vloggers nahuhold ang pera namin pag-aabot ako. Sana umabot ng ganun. 500,000 na ngayon ang PDIC. Thank you. Diba? Dati, 250 lang yan. 250K lang.
and there is no member. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi eh. Di ba meron quiz nga tayo. So kung makakalimutan to. Kailan malalaman kapag ang abogado ay nagsisinungaling? Again, hindi po lahat ng abogado ay sinungaling. Pero kapag ang abogado ay sinungaling, kailan po natin malalaman na siya po ay nagsisinungaling na? Sagot. Any member of the kingdom ngayon nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Yung Koleksyon. contribution. Pati pa naman niya, pakialaman ninyo, i-freeze ninyo. You see, misleading, inaalis nila rito yung possibility na sinasabi nga ng AMLAC, saan kaya naggagaling yung ibang pondo. So definitely, hindi po ito sa members' contribution lamang, yung mga ikapo, yung tithes, yung offering, at yung kung ano-ano pang mga abuluyan nila, pang merienda, pang palmolive. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy kasi dito is yung pagpasok ng mga bulto-bultong halaga ng pera, di ba? Eh, kung wala pong tinatago, hindi po dapat questionin ang AMLAC. Di ba? O tignan nyo na lang, nahuli siya ron, nagdala siya sa katerbang pera na in dollars, laman ng kanyang private jet, dinala niya ng Amerika. Nailusot lang nila yun. Isang araw lang silang nakakulong doon. Nailusot yun kasi merong US citizen na umangkin nun. Tapos ang penalty niya, konting halaga lang. Ba't niya inangkin? Previous interview, I think that was way back pa. Bata pa siya nun, na talagang sinabi niya na talagang ang buhay niya, inalay niya na cubes. Eh, natural, gagawin niya yun. So nakalusot sila roon. I think that it is wrong. And Correct. Shout out kay Maureen, sabi ni Moreno. The moment the liar lawyer opens his or her mouth. Correct. Okay? as a lawyer, pati ikaw, alam mo yan. If I would go to court, ako si pastor, I can get the relief that I should. O, paano pupunta si pastor ng korte? Magpakita nga lang sa Senado, umiiyak na eh. Hindi nga magawa. Punta pa ng korte. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan. Tapos, anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Ano ang argumento nito ni Bibi? Money laundering, hindi exempt. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan. Oh, totoo po naman yun. Sabi niya. Kasi nga po, maski taxation eh. Totoo po, sa taxation, exempted po ang mga simbahan. Diba? Kaya po, marami diyan na mga negosyo ng simbahan, wala pong buwis-buwis. Or for example, itong eskwelahan ng Sandeda, yung may mga San, mga Santo, Santa, University of Santo Tomas, yung mga yan po, lahat po yan na pag-aari ng simbahan regardless kung anong denomination yan. Wag lang siguro satanista. O kahit siguro satanista, basta simbahan, yan po ay hindi po binubuwisan. Okay? Ganon, milyon-milyon ang kinikita, hindi po yan binubuwisan. Kaya dapat naman daw, sabi ni Harry Roque, dapat daw exempted sa AMLAC. Isipin mo, isang abogado, sasabihin ang ganyan. Ano, hindi ba kayo aware kung ano ang purpose? Bakit ang tawag dito? Bakit ang meron tayong AMLAC? Ano yung purpose ng AMLAC? Eh kung ayaw nyo pala yan, di sana question nyo na noon pa lamang. Di ba? Nung bagong create pa lang ng AMLAC, question nyo na sa Korte Suprema, mga tanga. Gagawin nyo pang tanga mga Pilipino eh. Tapos, anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Sabi, I feel bad for Hagelin Diaz. 3 million, malamang kinupitan lang binigay ni Digong compare kay Carlos Yulo na 20 million ang binigay ni PBBM. Ang laki ah. Sigurado kayo 20 million binigay ni PBBM? Grabe. May ginawa pa nga sila kay Hagelin Diaz dati. Nilagay nila sa Matrix. Naalala niyo yun? Dito, muntik mapatay si Hagelin Diaz dun eh.
Tapos yung mga DDS vloggers, galit na galit na. NPA daw si Heidelin Diaz. Mga tarantado rin yung mga yun. Ano. Ako, di ko kinontent yun. Di ko sinabing NPA si Heidelin Diaz. Eh. Natawa lang ako paano naging NPA ito. Wala eh. Ganun talaga pagkaingon presidente mo. Eh. Kung ano yung i-present ng mga tauhan, kahit pinaglalaroan na siya, ginagaan pa, gawa lang niya. Diba? Sakyan niya na lang. No. Going back, di ba, misleading. Yung sinasabi rito ng dalawa. Ni Harry Roque, bakit hindi naman daw, na dapat daw exempted ang KOJC sa AMLAC dahil ito daw po ay simbahan. Then kay Duterte rin, galing lang naman daw yan sa mga members' contribution. Diba? Sabi ni Sir Carlos, again, so taxation, pwede pa. Sa labada, iba na. Diba? Shout out kay the political labandera na nandito. Sabi, hindi naman simbahan yung KOJC sindikato. Bakit? Totoo naman eh. Yung mga nagpapakilalang scholar tapos nagbibenta ng products. So, pero kapag hindi bumili, mamalimos na lang kasi may quota sila. Alam nyo, totoo yan. Pinatunayan po yan sa amin ng dating miyembro nila. Ni pangalan nito, yun na yun eh, kung magitin pangalan eh. Kawawa naman, baka pag-initan. Di ba? Pero totoo yun. Dati tinda nila noon, mga suman-suman, mga ganyan. Kung kayo ito sa inyo dati, tapos nung bandang early 2000, nagpalit sila ng produkto. Alam niyo na kung ano tinda nila. Ito na yung mga OTAP na ginagawa roon sa Novaliches. Ng buhay ang OTAP. Miyembro pagpapalimusin. Sus Mariosep. Uy, 20 million daw. Congrats. Diba? Okay, so iwan natin to. Next naman po natin ang topic.